Hindi naman ito pumalag. Or talagang hindi nito alam. Nayakap ko siya kasi tutog siya. Tuwalya na tapis ko at kumot niya lang ang tanging harang sa pagitan naming dalawa. Nanginginig pa rin si Annie. Pati ako ay manginginig na rin. Pero hindi sa lani, kundi sa kaba. Kasi ba naman, yakap-yakap ko siya. Ang likod niya ay nakadikit sa dibdib ko. Ang bewang niya ay nasa puson ko. Ang binti niya ay nasa binti ko din. Halos nagsusumiksik na siya sa akin dahil nilalamig ang kanyang katawan. Ako ay wala lang din dahil hindi ako mapalagay sa aming sitwasyon na yan. Halos ramdam na ramdam ko ang buo niyang katawan. Amoy na amoy ko ang natural niyang shampoo na kay sarap sa ilong. Nakikita ko ang kanyang bato na kay sarap halikan. Yun nga lang ay hindi pwede at hipag ko siya. Kaya nagkasya na lang ako sa pagyakap sa kanya hanggang makatulog na nga kami. Sa kalagitnaan ng pagtulog ko ay nagulat ako at merong gumagalaw sa aking harapan. Hindi ko lang alam kung ilan minuto ako nakaidlip. Nasa ganun pa rin kaming sitwasyon. Akap pa rin ako sa likod niya at nakatalikod siya sa akin. Dikit na dikit kami. Pero meron akong napansin ngayon. Parang uminit lalo ang katawan ni Annie. At may nararamdaman akong makinis sa ilalim. Yun pala ay wala na ang kumot na nakaharang sa aming dalawa. Ang makinis na balat ni Annie ngayon ay aking yakap-yakap. Hindi ko na malayan paano nangyari. Siguro ay sa kalagitnaan ng aming pagtulog ay natanggal ang tabing sa gitna namin. Kasali ang aking tuwalya. Pero may napansin pa ako. Ningtik, hindi pwede ito. Magkakaproblema ako nito. Paano ba naman ay saktong-sakto ang pagsentro ng matigas sa ilalim na kung saan ay anumang oras ay lulusog, papasok. Hindi ko na malayan na nagalit pala ito.
At ngayon nga ay nasa bungad na. Isang kunting kembot lang ay maabot na ang buhana na yun. At hindi nga ako nagkamali. Gumalaw si Annie sa hindi ko alam na dahilan. Siguro ay gising ito at alam ang nangyayari sa ilalim namin. Umatras ito na unti na parang bagong gising. Kasabay ang dahan-dahan na pagsulong ng matigas na bagay doon sa malambot na pintuan. Hindi ko alam ang aking gagawin. Hindi pa rin ako gumagalaw. Hindi ko pinahalata kay Annie na gising ako ngayon at alam ang nangyayari. Alam kong alam ni Annie na nakasentro sa gitna niya ang malaking galit. Pero baliwala lang ito sa kanya. Kasi ba naman ay siya pa mismo ang gumagalaw dahilan ng unti-unting pagpasok ng dulo sa pintuan ng langit. Nakita ko na pataas ang ulo nito sabay bilog ng pipik. Nakapikit pa rin siya sabay ang galaw ng kanyang bewang. Padiin sa malaking nakabara sa pintuan ng langit. Ako man ay gusto nang sumigaw sa sobrang sikip na aking nilalakbay. Ang sarap nitong ginagawa ni Hipag. Yakap ko lang siya habang pababa ang katawan sa malaking naroon. Dahil nasambituan na ang malaking matigas, ay ilang beses siyang gumiling ng dahan-dahan para umabot ito ng buo sa loob. Ako naman ay steady lang at hindi kumilos. Nakayakap pa rin ang aking braso sa kanya. Sinadya kong hindi gumalaw para pabayaan siya sa kanyang mga gagawin at nang hindi niya isipin na mapagsamantala ako sa kanya. Alam kong alam niya nang gising ako dahil malakas ang kabog ng dibdib ko nakadikit naman sa likod niya. Kasalukuyan kaming nasa ganon na sitwasyon nang tuluyan na ngang lumikot ang kanyang kilos na parang gusto nang ilabas masok ang matigas na nasa loob ng langit. Hirap man sa posisyon ay hindi hadlang ito para magawa namin ang nais. Yakap ko man sa harap si Annie ay gumagalaw naman ang ibaba nito na siyang resulta sa panglabas-pasok ng matigas na naroon. Hindi mahaba ang nauhugot at hindi rin mahaba ang bumabalik dahil hindi naman kami makakilos ng maayos.
Kumbaga, parang nagkakahiyaan pa kami at hinahayaan na lang na matuloy ang anumang naroon sa ibaba namin. Mabuti na rin ang ganito. At least, pwede namin sabihin na hindi sinasadya ang lahat at itinuloy na lang at sayang. Ugong ni Annie. Dama ko ang dulas ng lugar na aking nabisita. Hindi rin ito baguhan sa laban at may karanasan na. Ang pagkakalam ko ay marami na ring naging boyfriend itong si Anya. Sa ganda at sexy ba naman niya, ay sino ba naman ang hindi iibig sa kanya? Kahit ako man ay hindi maiwasan na mapatitig sa kanya pag magkasama kami. Ngayon ay napapaliyad na si Annie habang pilit na ginagalaw at tiin ang ibaba namin. Sa likod ng galaw niya ay umusog ang kamay ko at napunta sa kanang bahagi ng harapan niya na siyang nahawakan ko naman ang malambot doon. Boses niya nang masakop ng palad ko ang malambot na iyon. Dahil alam naman niya nagising ako, ay ikinalaw ko na ang kamay at minasahe ang malambot na iyon. Boses niya. Sa ibaba naman ay sinasalubong ko na ang bawat pagdiin niya na siyang lalong lumalalim ang naabot ko sa loob. Kasabay ng galaw ko sa ibaba ay ang paglalaro ko naman sa maliit na butil sa malambot na hawak ko. Nanginginig pa siya habang pababa at kasabay noon ang sarap sa ginagawa ko. Sa patuloy na gilid niya ay salubong ko ay nagpakawala ng boses si Annie. Medyo binilisan din niya ang giring sa ilalim na siyang lalong bumibilis din ang labas-pasok ng matigas doon. Kinuha ni Annie ang unan at tinakpan ang mukha. Gusto niyang sumigaw sa nalalapit na kiliti. Malakas na palakpak sa ilalim. Boses ko habang patuloy na ginagalaw ang ibaba para ubusin ang aking lakas. At nang maubos ko na, ay hindi na gumalaw si Annie sa pagod.
Hindi rin ako gumalaw habang siya ay humahangos at naghahabol ng hangin. Hindi ako makapaniwala na merong nangyari sa aming dalawa sa oras na ito. Ilang sandali pa ay umalis ito sa aking harap na siyang tumunog pa ang paghihiwalay namin. Dumiretso na rin ito ng banyo. Walang anumang patak sa kama. Kaya alam kong sinalo lahat ito ni Annie. Di ako makapaniwala sa nangyari at niisipin ito ay wala. Ang nagmumuni-muni ako ay may kumatok sa pinto. Lumabas naman ako para tignan at yun pala, staff pala. Tapos na daw ang 3 hours namin. Sabay abot ng mga damit na pinalabhan. Sabi ko sa boy ay lalabas na kami at magbibihis lang. Hinintay ko si Annie na matapos. Aram na konsyensya pa ako pero hinayaan ko lang. Anong gagawin ko pag merong bakalam nito? Nasa pag-iisip ako nang lumabas si Annie. Sabi ko ay ayos na ang mga damit at tapos na ang 3 hours namin. Nitilam ang ginanti niya sa akin at kinuha ang kanyang damit, sabay balik sa banyo para magbihis. Nagbihis na rin ako para ready na kaming dalawa. Paalis na kami ngayon sa motel at walang nagsasalita sa aming dalawa. Pareho kaming nakikiramdam. Sana maging okay lang kami ni Annie. Alam kong hindi pa ito ang huli naming pagkikita dahil ilang araw na lang ay ikakasal na ako sa ate amin niya at magsasama kami sa iisang bahay.